Nursing student ako sa isang university sa Metro Manila. At sa kabila ng kahirapan, nagagawang igapang ng aking mga magulang na nasa probinsya ang aking pag-aaral. Lingid sa kanila, may boyfriend na ako, si Nestor. Mag-iisang taon na kaming magkatipan. Kapag may date kami ng boyfriend ko, madalas niyang hingin sa akin ang isang bagay na pinakaiingatan ko at iyon ay ang aking pagkababae. Sige na, pakakasalan naman kita. Sabi niya sa akin habang pinipilit ako na ibigay ko sa kanya ang aking sarili. Pero natatakot ako, tanggi ko, kapag kasal na tayo, saka ko lang maibibigay ang gusto mo. Bumukas ang lungkod sa anyo ni Nestor. Siguro ay hindi mo ako talagang mahal. Aniya sabay talikod sa akin. Kung wala kang tiwala sa akin, hindi ko na ipipilit ang gusto ko. Kinabahan ako sa aking narinig. Sa totoo lang, takot ako na talikuran ni Nestor. Mahal na mahal ko siya at dama kong siya lang ang lalaking aking iibigin. Talaga bang pakakasalan mo ako? Paniniyak ko sa kanyang katapatan. Kahit sa ang simbahan mo gusto, Olivia, ibig ko lang na malaman mo at makipakita mo sa akin na nagtitiwala ka sa akin. Wala na akong nagawa, kundi pagbigyan ng hinihingi sa akin ni Nestor. Ayokong mawala siya sa buhay ko, kaya bigit matang isinuko ko sa kanya ang lahat. Nasundan pa ng ilang beses sa aming pagninig hanggang matuklasan ko sa aking sarili na buntis na pala ako. Lahat ng sintomas ng isang nagdadalang tao ay nararanasan ko. Dito na ako labis na nag-alala at nangamba. Buntis ako, Nestor. Sabi ko sa kanya nang minsang magkita kami. Ano ang gagawin natin? Halatang nagulat siya sa sinabi ko, pero mahinahon niyang tinanggap ang lahat. Walang problema. Kung talagang matutuloy iyan, handa kitang panagutan, Olivia. Paniniyak niya sa akin. Natuwa ako sa kanyang kasagutan sa akin. Naluluhang niyakap ko si Nestor. Noon ko napatunayan sa aking sarili na tapat nga siya sa akin at sa kanyang pangako. Subalit iyon na ang huling pag-uusap at pagkikita namin ni Nestor. Hindi ko na siya nabalitaan mula noon. Nagtungo ako sa boarding house na tinutuluyan niya. Pero umalis na raw siya doon, 1 linggo na ang nakararaan. Inisip kong lumipat lamang siya marahil, pero ang hindi niya pagpasok sa aming paaralan ang nagpatunay na tinakasan na nga niya ang pananagutan niya sa akin. Gulo ang isip ko at itinangis ko ang nangyari. Paano na ako ngayon? Anong mukha pa ang maihaharap ko sa aking magulang sa kahiyang idudulot ko sa kanila? Ipalaglag mo ang bata sa iyong sinapupunan. Payo sa akin ang malapit kong kaibigan na si Daisy. Malaking impact talaga ang ibubunga niyan kapag nahiyag na. Natatakot ako, Daisy. Hindi lang ikaw ang nagkaproblema ng ganyan. Marami kayo, Olivia. Kung nagagawa ng ibang babae iyon, kaya mo rin. Gusto kong sundin ang sinasabi ni Daisy, pero nagdadalawang isip ako. Nako, konsensya. Subalit kapag iniisip ko naman ang aking kahihinatnan, nanlulumo ako. Tiyak na mahihinto ako sa pag-aaral at baka mapatay pa ako ng tatay ko kapag nalaman nilang aking kalagayan. Minsan naghihintay ako ng kamag-aral na may napanggabing subject at 8:30 pa ang labas nito. Naghintay ako sa aming school library at gumawa ng ilang assignment na ibinigay sa amin. Nang matapos, nainip ako kaya lumabas ako para sa corridor na lamang maghintay. May upuan naman doon at maaari akong mag-stay. Sa paglalakad ko, naparaan ako sa isang room kung saan alam kong wala ng klase ng ganong oras. Kadalasan kasi ay sarado na ang mga ilaw nito at wala ng tao. Nagtaka ako ng gabing iyon dahil bukas pang ilaw nito at may nagkaklase sa loob. Naganyak akong sumilip doon. Natanaw ko ng professor na nagle-lecture sa loob. Hindi ko inaasahang tatawagin niya ako na ikinagulat ko rin. You can join the class, miss. Aniya sa akin kung saan initasan niya akong pumasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit hindi ko natanggihan ang kanyang anyaya sa akin. Pumasok nga ako sa loob ng room kung saan maraming estudyanteng naroon. Sa pinakadulo ako naupo. Sinulyapan ko ang mga estudyante para alamin kung meron akong nakikilala sa kanila. Pero pawang estranghero sa akin ang mga nasa loob. Ang lahat ng atensyon nila ay nakapako sa nagle-lecture na professor ng lalaki. Napag-alaman kong ethics subject ang itinuturo nito. May isang problema akong ibibigay sa inyo. Pasimula ng professor na hindi ko rin makilala. Kung kayo ang doktor at isang guni ang isang suliranin,
What will be your advice to a mother who is supposed to be pregnant at nakatandang magsilang ng isang sanggol? Ikinuwento ng professor ang isang sitwasyon kung saan ito ang pag-uugatan ng sinasabi niyang problema. Ayon sa kanya, ay may mag-asawang may 3 anak. Babaero daw ang mister, kung saan natuklasan itong meron siyang sakit sa babae. Ang misis naman ito, na isang labandera lamang, ay nagkaroon ng tuberculosis sanhi ng sobrang trabaho at bunga na rin ng kapaligiran nito. Sa kabila nito, hindi pa rin pinaligtas ni Mr. ang kanyang misis. Sinipingan pa rin niya ang kanyang misis sa kabila ng kalagayan nito sa kalusugan. Nabuntis si misis. May history na raw ng physical defects ang 3 anak ng mag-asawa. Ang panganay ay sinilang na bulag, ang ikalawa ay pipi at bingi, at ang bunso ay mentally retarded. Sa kalagayang panakalusugan ng mag-asawa at sa history ng pagiging may depekto ng mga anak na isinisilang nito, ano ang maibibigay na solusyon ng buong klase? Inatasan ng professor na bumuo ng 3 grupo ang mga naroong estudyante niya at pag-usapan ng mga ito ang kanilang posibleng sagot sa problema. Naglagay din ng pinaka-leader nila ang 3 grupo. Ako na naroon ay nagsilbing spectator lamang. Gusto ko sanang lumabas at umalis dito, pero di ko magawa. Naging curious din ako sa kung ano ang isasagot ng mga estudyante sa problema na inihanag ng professor. Ilang minuto ang namagitan sa pagdedeliberasyon ng bawat grupo. Naghintay naman ang professor sa mga isasagot ng mga ito. Tumindig ang leader ng unang grupo at sinabi ang kanilang katuguran. We suggest for the adoption of abortion, sir, sabi nito. Ang ikalawa at ikatlong grupo ay ayun din ang pinanukalang gawin sa sanggol na sa sinapupunan ng ina. Malalim na napamuntong hininga ang professor bago nangusap sa kanyang mga estudyante. So all of you here recommend abortion as the ultimate solution to avoid the existence of the problem. Panimula ng professor. Well, let's talk about Beethoven. Alam ba ninyo na ang dakilang kompositor ay naging bulag pero kahit wala na siyang paningin, ay nakalikha pa rin siya ng mga obra maestra sa larangan ng musika? May tumindig at sinabi nito ang exception to the rule, pero hinayaan nilang magbigay pa ng pahayag ang kanilang professor na nagpatuloy sa pagsasalita. Ang katawan ng bata ay ina ang may likha. Ang kaluluwa ng sanggol ay Diyos ang may gawa. Sa unang pagtatambal ng itlog ng ina at punla ng ama, ay naroon na ang kaluluwa ng sanggol at walang karapatan ng ina na ilaglag ito. Every mother has the privilege of sharing with God the creation of new life. Natulala ako sa napakagandang sinabi ng professor. Parang sa pakiramdam ko, ay ako ang kanilang pinatutungkulan sa binabala ko sa aking sinapupunan. Napaluha ako sa pagkakataong iyon at napapikit. Taimtim akong nagdasal. Nagulat na lamang ako nang tapikin ako sa balikat ng hinihintay kong kamag-aaral. Ano ang ginagawa mo dito, Olivia? Tanong niya sa akin. Ha? Nasaan na ang nagkaklase dito? Anong nagkaklase? Sa umaga at hapon lang ginagamit ang room na ito at walang nagkaklase dito kapag gabi. Merong tao dito kanina, Ani. Pinapasok pa nga ako ng professor dito na nagle-lecture. Pinasdan ako ng kaibigan ko. Tila nahihiwagaan siya sa sinabi ko. Baka naman nakatulog ka dito sa paghintay sa akin at napanaginipan mong may nagkaklase dito, Ani niya. Totoo ang sinabi ko at gising ako nang pumasok dito. Kit ko sa kaibigan ko. Isang misteryong naganap sa akin. Parang bula na naglaho sa isang kasap mata ang nagkaklase sa silid na pinasok ko. Kumalat doon ang nangyari sa akin, kung saan pinatutuhanan ito ng isang school janitor na nakaranas din ng katulad ng pangyayari. Talagang may ghost kasi nagpapakita dito, aniya sa amin. Nakita ko na rin minsan iyon sa paglilinis ko ng mga silid ng paaralan. Minsan nga pinapatay ko ng ilaw, pero pagbalik ko ay nakasindi lahat at tila may nagklase sa loob. Kakaibang kilabot ang gumapang sa aking katawan. Nanlamig akong bigla at noon lang ako nakadama ng takot. Ganun pa man, malaki ang pasalamat ko sa na-experience ko na yun dahil naitawid ko ang gagawin ko sanang pagkakamali sa sanggol na nasa aking sinapupunan. Tinanggap ko ang gagawin kaparusahan ng aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan. Alam ko na labis silang nasaktan at nagdamdam, pero pinatawad nila ako at binigyan pa ng isang pagkakataon. Tinapos ko ang aking kursong nursing pagkatapos kong maisilang ang aking anak. Sa ngayon nasa Canada na ako at dito nagpa-practice ng aking profession. Nakapag-asawa na rin ako kung saan tinanggap niya ng malugang aking naging anak sa pagkadalaga.
dahil isang doktor ang napangasawa ko at isa ring Pilipino. Dito lang kami naninirahan sa Canada. My child, napakatalinong bata. Katunayan halos kami na lang ng mister ko ang umakit sa stage para sabitan siya ng mga medalya sa kanyang pag-aaral.